Mga master, itong tanong na ito ay related po doon sa DepEd Memorandum number 70 series of 2023. No, isa pong guro ng ALS ay nagtanong sa atin, sabi po niya may nakuha na po kami na special hardship allowance. Ibig sabihin po ba makakakuha pa din po kami ng transportation kahit may siya na kami? So, ang sagot po natin sa kanyang tanong ay yes, no? Opo, mayroon pa rin sila matatanggap na transportation and teaching aid allowance kahit mayroon na po silang special hardship allowance. Kasi magkaiba po yung purpose ng dalawa, no? Ito pong special hardship allowance ay para po doon sa kanilang mga ginagawa po na pagtuturo outside of the schools, no? Doon po sa community. At ito naman pong transportation ay para po sa kanilang pag-travel papunta po doon sa iba't ibang community, hindi lamang po sa pagtuturo kundi maging sa paghahanap na rin ng mga learners. At yung teaching aid allowance naman ay para sa kanilang pagprinta ng mga ginagamit po nila na instructional materials para sa pagtuturo sa ALS. So ito po ay nasasagot dito po mismo sa DepEd Memorandum number 70 series of 2023. Sa pinakaunang bahagi po dyan ay may nakasaad po. At ito ang sabi, notwithstanding the receipt of special hardship and cash allowances, ALS teachers and community ALS implementers shall be entitled to their corresponding transportation and teaching aid allowances subject to guidelines that may be issued by the DepEd. So, ibig sabihin, despite of receiving their special hardship allowance and cash allowance, entitled pa rin sila dito sa transportation and teaching aid allowances as provided po sa guidelines na set by Department of Education. So, kasi nga yung sinabi natin kanina, magkaiba po yung purpose ng kanila pong special hardship allowance at cash allowance dito po sa nakasaad sa DepEd Memorandum number 70 na transportation and teaching aid allowance. So, para po sa iba pa mga detalye nito na sa implementation po nito, dyan po sa inyong mga division offices ay magkipag-ugnayan na lamang po sa mga focal person po ninyo o kaya ay doon po sa mga persons in authority para malaman po ninyo kung ano po yung mga pwedeng susunod na gawin with regards to the implementation of this DepEd memorandum. No, so atin na lamang pong bigyan kunti ng panahon kasi bago pa lang naman, no, last week po lumabas itong DepEd memorandum na ito. So siguro mayroon na po silang mga nagagawang meeting as to ano po yung mga susunod na gawin ng iba't ibang mga division offices. Kasi doon po sa memorandum, mayroon po mga steps na nakalagay po doon. Mayroon po mga forms na naka-enclose doon po sa memo na yon, na mga forms na gagamitin po mula sa pag-process ng budget hanggang sa pagtanggap, pag-process ng claims po na ito. So mas mabuti po na makipag-ugnayan na lamang sa inyo po mga division offices as to ano po yung mga susunod nilang instructions sa inyo kung kayo po ay kabilang dito sa mga eligible na mga personnel na tatanggap ng transportation and teaching aid allowance para sa mga ALS implementers.